gagamit talaga tayo ng dahon ng mangga. Tsaka nag-e-experiment ako dito sa motor kung ano ba yung epekto ng palaging 3,000 to 5,000 kilometer ang pag-change oil. Mag-change oil nga pala tayo ng ating Honda Click mga paps, at ito ang gamit natin. Ito pala talaga palagi yung ating ginagamit na engine oil, fully synthetic. So kasi kaya ko ginagamit ito mga paps kasi goods na goods ito, pang matagalan. Ang ginagawa ko mga paps, every 3,000 to 5,000 tsaka ako nag-change oil. Sa pag-change oil pala mga paps, kung nagpapa-change oil ka pa sa mekaniko at mayroon ka namang spare time, kahit ikaw pwede mo nang gawin sa sarili mo. Ang kailangan mo lang naman ay tools na 12, ayan, tong socket. Dito lang tayo mag-change oil sa ilalim, hindi tayo sa kabila. Kasi yung iba dito nag-change oil mga paps, ginagawa lang yung change oil dito kapag matagal na yung motor at marumi na yung filter kasi nandito yung filter mga paps. May filter yan. Pero kung regular ka naman nag-change oil, sure na sure ako malinis yan. Na-try ko na mag-change oil dyan isang beses. Pero usually, dito tayo nag-change oil sa ilalim. Dami, hindi, tambayan ng mga pusa tong ano ko eh. Itong motor ko eh. Ito lang kailangan yung tanggalin mga paps. Ang sukat nito 12. Ito lang tatanggalin natin dito mga paps. Pero to, bago mo totally tanggalin itong bolt dito, i-ready mo na itong pagsasalinan mga paps ng langis. Yan, para hindi masayang yung langis. Kasi magagamit mo rin naman tong used oil eh. Bahala ka na kung saan mo gusto gamitin. Ayan. May natulong iba. Tapos hayaan lang natin ma-drain dyan mga paps. At least mga 10 to 15 minutes, goods na yon. Pero matagal naman na yon, pero goods na. Ito pala mga paps, siguro inabot na ako ng mga 5,000 km bago ulit ako nag-change oil. Pero hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ako mga paps. Pwede kayo mag-change oil every 1.5. Yun yung recommended. Kasi nagtitipid kasi ako kaya ginagawa ko 3 to 5,000. Kasi palagi kong gamit araw-araw. Ngayon mga paps, pag wala na halos tumutulo, pwede nyo nang tanggalin. At bago kayo magsalin ng langis, wag ninyong kakalimutan ikabit ito, ibalik ito. Kasi dati na try ko, nakalimutan kong i-ano ito mga paps, tawag doon, ibalik. Nagsasalin ako ng langis. Sayang, natulo lahat ng 1 litrong sinalin ko. Sa Honda Click pala mga paps, hindi to 1 litro mga paps ha. 0.8 lang ang kinakarga sa Honda Click. Enough na yon, hindi katulad ng ibang mga na 1 liter. Pagkatapos kong ma-drain mga paps, bago ko salinan ng bagong langis, ang ginagawa ko dito, tinatabi ko. Ito yung pinaglagyan ng, dito ko nilagay dati yung nakaraang pinag-change oilan ko. Ngayon, isasalin ko din naman ito. Kasi kapag ikaw ay gumagamit ng yung mga gas stove, yung used oil na kalan, magagamit mo to, di ba? Hindi na sayang. So, after nyan, tapos na, gigilid na lang natin ito. Tapos, ginagamitan ko ng basahan bago ipitan ng plies ito mga paps. Bago buksan. Ang purpose nito para hindi magasgas itong dipstick, itong dipstick niya. And then, shake lang ng konti. And imbudo. Yung ganitong imbudo pala mga paps, hindi nalusot dyan. Talaga, mga paps, hindi. Hindi siya abot. Gagamit talaga tayo ng dahon ng mangga. Pipitas lang tayo ng dahon ng mangga. Hanap lang tayo ng medyo matino-tino. Yan siguro to. Ayan, pwede na. Pero, magdiretso gamit ito mga paps kapag gumagamit kayo ng dahon. Punasan nyo muna. Kasi daming dumi to. Ayan o. Di ba malinis na? 1 punas pa lang yon. Punasan natin ng maraming beses para tuluyan na matanggal yung mga nakakapit na alikabok or kung ano man na dumi dyan. Para hindi sasama sa loob ng makina. Ngayon, ito na gagamitin natin na improvised imbudo. Ngayon, pwede natin buksan ito mga paps. Ito, sasalin na natin lahat to kasi 0.8 naman. Hindi na tayo magtitira ng 200 ml. Salin natin gamit itong imbudo na ginawa natin. Made from mango leaf. Ito tinatawag na mango leaf extracts na langis.
'Di ba? May additional ingredients tayo mga paps. So dito mga paps, kapag ikaw ang mag-change oil na ng iyong motor, makakatipid ka na ng babayaran. 'Di ba? Kung magkano din ang ibabayad mo, 150, 100 to 150 magpa-change oil. Oh, 'di ba may pwede mo nang maidagdag pambili ng langis 'yun. O kaya pwede mo nang pambili ng gear oil, 'di ba? Yung 150. Oh, kahit sa gear oil mga paps, kayang-kaya niyo na din naman 'yun. Meron lang kayong tools. Hindi naman kailangan ng ano 'to eh, persahan. Madali lang naman magkabit at magtanggal ng bolt. Ayan mga paps, naisalin ko na lahat. Sinimot na natin. Ito natin, pwede natin tapon 'to. Bago natin ibalik itong dipsticks, pinupunasan natin 'yan mga paps. Pati itong gilid-gilid kasi may dumi yan. Tapos, punasan din natin 'to ay bago pwede na nating ibalik. Unang ginagawa natin mga paps, kamay muna ang paghigpit para matansya mo. Katulad nito. Kasi pag diniretso mo yung panghigpit natin is plies agad, mapepersa mo siya na hindi pa siya align, pinilit mong higpitan, malulus thread. Kasi kapag kamay nakakapa mo eh. Di ba katulad nito. Ngayon, ang panghigpit na natin dito, gagamitan na natin ng plies. Ginagamitan natin ng plies kasi mga paps, para pag nakapark, safe din, hindi nila pagtitripan. Hindi nila basta-basta mapagtripan na kakamayin lang nila, mabubuksan na. Kailangan nilang gumamit ng plies. So, ganun lang kasimple mag-change oil mga paps. Paalala ko lang, pag-change oil dapat ay nasa 1,500. Depende sa'yo kung gusto mo kong gayahin, pero hindi ko nire-recommenda. Kasi ang nire-recommenda ko talaga is 1,500. Tinitipid ko lang. Tsaka nag-experiment ako dito sa motor kung ano ba yung epekto ng palaging 3,000 to 5,000 kilometer ang pag-change oil. So, that's it for today's mga paps. Sa mga baguhan sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe dyan. Thank you so much. Alright.